Kausapin natin ang nakakita ng pagkakakitaan, si Congressman Egay Erice ng Caloocan. Congressman, magandang morning! Magandang morning sa ating mga kaibigan, Jerry and Anthony. Apo, Kong Egay, una-una, hindi na po namin kayo tatawaging Senior Deputy Minority Leader dahil natanggal na kayo. Ba't ba kayo tinanggal? Majority daw ang nagtanggal sa inyo. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Ay, iba na ang mundo ngayon. Kaya marami pa mapapahamak ng mga kasama ko sa minority. Mapatawag sa principal's office. Hindi, natatawa lang kami kasi pareho po kami ni Kumbachero dito na matagal nag-cover ng house. Ano, na kapag nung araw kasi pagka nasa minority ka, opposition ka talaga. Ngayon ang minority administrasyon din, kakampi din ng majority. At ang nagdidesisyon sa gagawin sa minority ngayon, majority. Sumakit ang ulo ko. Sex bomb. In fairness, hindi lang naman ngayong administrasyon na to, maski no nakaraang administrasyon. after Pinoy, after President Pinoy. Ganun na nangyayari. Nauso na yung supermajority that they can dictate who will be the minority. Hindi maganda. Hindi maganda yan. Dapat hindi gano'n. Kalokohan na yun Parang nakikialam sila sa minority. Anyway, Congressman, kaya kami napatawag dahil noong isang araw, nanonood ako ang kagandahan ngayon sa YouTube, Kumbachero, naka-live na yung mga session sa Kongreso pati naman sa Senado. Pagkita ko, nakatayo yung Congressman Egay Erice, sabi niya meron siyang nakitang pinayagan naman magsalita. Buti nga kamo, kasi wala yata yung principal. Congressman, kayo magpaliwanag in medyo hindi masyado mahaba oras natin. In summary, ano po yung gusto nyong naisip nyo na paraan para po matakpan yung mga laking gastusin ng gobyerno ngayon? Yes, matagal ko nang pinag-aaralan nito at kinausap ko yung mga stakeholders. At ngayon lang kasi nakita ko meron tayong crisis. At itong crisis na ito napakadelikado, very dangerous kasi double whammy. Walang public spending because of the lack of public works and infrastructure projects. Pangalawa, tumataas yung petroleum products. At nabasa ko nga kanina ang warning ng Iran, prepare for a $200 per barrel na presyo ng langis. At pagkaganyan, magko-compete ang buong mundo para sa supply ng langis, talagang magmamahal talaga at kawawa ang Pilipinas. Hindi dahil sa walang langis, dahil walang pera. Walang pera. Problema. Kaya naman, kahit na hindi pa ako talaga handa na i-submit ito, sinumit ko na, bahala na sa committee, mapag-aralan, pero ito ay pinag-aralan ko at kung maipapasa ito, at least mga 2 trillion pesos in 2 years. Malilikom. At kung maipapasa ito, meron na tayong new source of revenue na pwede na natin kagad pakinabangan. Congressman, nasasabik na kami. Yung pasakali mo, hindi namin alam kung ano yan 2 trillion. Sige, ano yan? Kailangan nating i-amend yung naturalization law sapagkat napakarami ng mga foreigners na naninirahan na rito na merong mga gusto na talaga maging Pilipino. Pangalawa, peke yung mga papeles, yung marriage contracts, yung mga birth certificates, baptismal certificates, alien registration, mga fake yan. At yan, nabibiktima yan. Matagal na sila dito. Dito sa aking panukalang batas, yung mga nakatira dito ng 7 years above. Ganon. Bigyan na ng pagkakataon na maging Pilipino. Basta merong NBI clearance, merong police clearance, merong NICA clearance, sa pamamagitan ng pagbabayad ng 5 milyong piso kada isa. 5 million pesos per foreigner, per applicant. Per applicant. At sa aking pag-aaral, sa Chinese community pa lang, matagal na ang panahon niya. Meron dito mga 20 years na, 25 years na. Pag nakakainitan pa, nakukulong pa. Diba? Pero matagal na sila, mga successful businessmen sila. May mga properties na rin sila na talagang kinakabahan talaga sila na kung
pag-iinitan sila ay baka mawala pa yung kanilang pinaghirapan dito sa ating bansa. So every economic centers dito sa ating bansa, talagang napakarami nito. Yung mga fake ang papeles at tinataya na mga 50,000 yung ganyan na kayang magbayad ng 5 milyong piso sa pagiging ika nga regular ng Filipino citizen. So kung 5 million, kung sa 10,000 na lang, that's 500 billion. Oo. So kahit alisin mo yung excise tax, kahit alisin mo yung VAT, sobra pa. Oo. Kahit kasi ngayon yung 6 pesos yung yung excise tax at sinabi ng gobyerno mga 173 billion yan in 6 months. Tapos yung VAT is about 123 million in 6 months na kikitain ng gobyerno. Lahat yan masasagot yan. Sobra pa. At pagka tumaas ng tumaas, pwede pang mag-subsidize ang gobyerno sa presyo ng langis. Yan ang pinaka-importante kasi pag tumaas ng tumaas yan, disrupted na lahat, pati yung hindi ako naniniwala diyan sa targeted na subsidy kasi yan, yung food transport wala kang subsidy. Yan ang pinaka-importante, di ba? Yung deliver ng mga pagkain mula sa iba't ibang probinsya. Kaya kinakailangan masalimot talaga yun. Ang sagot dito sa cases na ito, isa lang, pera. Okay. At yan, Kong, klaruhin natin yung mga sinasabi nyo nasa 50,000 na to na mga illegally staying dito sa Pilipinas, saan po nakuha yung numero na yon? Meron ba kayong source doon? Yes, I have been coordinating with the various chambers, the Filipino Chinese Chamber of Commerce, Filipino Chinese organizations, tapos yung mga Indians, yung meron pang mga Koreans. So, hindi lang Chinese, hindi lang pala actually, Chinese. Conservative pa yan. Very conservative pa yan, yung 50,000. At dun sa 500 billion na sinasabi ko na pwedeng kitain, very easy yan dahil 10,000 lang yan. 10,000 pag nag-20,000 yan, 1 trillion na yan. So, saan ho nanggaling yung gusto nyong singilin na 5 million? Ba't hindi ho 10 million? O kaya 3 million? Yung pinag-usapan namin na madali, na kayang-kaya. Kasi kung 10 million, baka magdalawang isip pa, baka hindi pa kagad mag-apply. Pero kung 5 million lang, madali. Pero kung ang sinasabi nyo ba, yung mga taong ito, sa community, alam na sila ay peke yung kanilang papeles, pero sa iba ang pakilala nila mga Pilipino na sila. Yung iba na yung pangalan kasi peke yung birth certificate . So yan naman nangyari because of some corrupt officials nakakakuha ng fake na birth certificate sa immigration, ganoon din, di ba? At ang masama nito, yung gumagastos din sila kasi binabalik-balikan sila na-extort sila. Ginagawang gatasan yan, sigurado, ng mga ng pulis, ng NBI, ng immigration. Yes. Diyan sa may Chinatown, yan tuwing Pasko, maraming umiikot diyan. Ng gobyerno na iniikutan yung alam nilang mga yung alam nilang mga peke ang papeles. At kaya pinagkakakitaan na lang. Security nila para mapangalagaan yung kanilang stay dito sa ating bansa. Taon-taon yan, merong payola yan, may payola. So ito ay para sa mga Chinese, Indians, Koreans, para maging legal yung kanilang stay at maging naturalized Filipinos na talaga sila, ay magbabayad lang sila ng certain fee. Pero dapat minimum of 7 years na silang nandito. Ganon? Yes, At least 7 years. years. Yung napag-usapan namin ng aking mga kasama na which belongs to the foreign organizations na yung mga nakatira dito. Kumusta po ang feedback o reception ng mga kasamahan ninyong kongresista dyan sa proposal mo, Kong Egay?
Ay, marami na nag-signify na gusto nilang maging co-authors dito. So, siguro by Monday, magpapapirma na ako ng maraming nag-signify na. Mga gano'ng karami yung nag-signify, Kong? Siguro yung nakausap ko, siguro mga 30 plus na congressman. Na gusto mag-co-author Co-author. nung bill ninyo. Oo. Nung bill ninyo. Si Kong Sandro, baka Si Kong Sandro, oo. pag sumuporta yun. Mabilis yan. Ako iniling ko na kung ito ay mailagay na sa committee, pwede certified na priority ng Pwede. ng LEDAC. Dahil we are facing a very dangerous crisis. Meron po bang ang issue naman kasi diyan lagi yung national security, Kong Egay, baka sabihin nila baka marami alis guo yan, mga alis guo part 2, part 3, part 4 yan. Oh. Hindi, kinakailangan talaga na may NICA clearance. Ang national security. Pero napakarami talaga yung mga Chinese maski dyan sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan, makikita mo yung mga... hindi natin alam dahil talagang very successful yung Filipino-Chinese sa business, di ba? So, Basta may legitimate business. May lumapit nga sa akin, Kong Ogay. Kong Egay, may lumapit sa akin, taga Naga. Sabi, legit na negosyante to Sabi niya, ako Pilipino na, ayos na papel ko. Pero yung tatay ko hindi pa hanggang ngayon. Sabi niya sa akin, pinagtapat niya sa akin. Ang ibig sabihin Anthony, ang ibig sabihin ng ayos na papel, na-fake na yung papel. Malamang nga ganun. Nakakuha na kasi gumagawa sila ng mga parang late registration sa PSA. Ano na nangyayari? Kaya nag-iiba na rin yung pangalan Nag-iiba na rin yung pangalan. So mangyayari, matitigil na rin yung mga extortion sa kanila, ano? Yun, tama. May matitigil na yan. At alam mo naman talaga, marami naman talaga mga Pinoy. Nakita niyo naman yung nagkakaroon ng issue si Congressman Councilor Joel ng Maynila, di ba? Na biruin mo, nanalong congressman tapos bigla. Oo nga pala. Foreigner pala. So yan yung mga issue na mariresolve na ito na marami naman naka-integrate na sa society natin yan ngayon. Iba dito mga 20, 25 years na, di ba? Si Joseph C., yung isang milyonaryo na nakakulong ngayon, ang issue rin diyan ay fake yung kanyang papeles. Pero matagal na siya, kilala ko. For more than 20 years, very successful businessman yan. At alam ko naman na hindi naman totoo yung sinasabi spy. Nausap ko nga si General Anyo, sinabi niya wala namang ganong issue kundi talaga yung yung problema lang sa papeles. Yes sir. Kung Egay, salamat po sa inyo. Sana maging hindi naman agad-agad na okay yan ng Malacanang. Dapat maging open lang para mapag-usapan tong bagay na ito. Kailangan bilisan kasi we are in a extraordinary situation. Dapat mayroong extraordinary effort ang gobyerno at sinasabi ko nga dapat ngayon pa lang may crisis management committee na ang kabinete dahil ito all aspect tatamaan ito from pagkain, supply, lahat talaga tatamaan dito, pati trabaho. Kaya dapat meron ng all government approach to address the crisis. Yes sir. Congressman Egay Erise, maraming salamat. Thank you, Magandang Pamagay. Salamat Anthony, Jerry. Pangunahing bal.